Kumain ba kayo lahat? Thank you for coming at buti nandiyan lagi ho kayo sa akin at sana ma-clear na lahat yung issue today para makakaano na tayo maka-move forward. Okay. First, ang ating pong magkukwento po sa kwento na ito, of course, yung ating pong manager. At from there, nandiyan po yung pwede po ninyong itanong kung ano nangyari, bakit nangyari. Bigyan na natin ng pagkakataong makapagsalita. At ikwento ang lahat ni Mr. David. Sir David. Thank you, Maureen. I'll make it short kasi alam ko may mga prior commitment din kayo after this. I know yung iba pupunta pa ng Manila Hotel. So, I'll make it quick. Marjo or Mark and Jojo is already a closed chapter. So, yun po ang isa sa main reason kung bakit kayo nandito lahat. Because alam naman natin lahat na nagsimula ang story dun sa collaboration, which is true. Nag-collaborate si Mark Heras and Jojo Mendres for the song Summer in My Past na promotion. No? He reacted on the video, kung ano masasabi niya sa song, and then the rest is history. Sabi nga ng OG. Ayun na nangyari. So, nag-start ang friendship. And then, more than that, we didn't know na because it's personal between Jojo and Mark. Kasi as the manager, alam ko, behind our back, may mga pagkikita. I will not detail everything na alam niyo naman yan. So, yung personal nilang dalawa, hindi namin pinanghihimasukan. But, dumating na sa point na we have to intervene because it's not right anymore na pabayaan na gano'n ang treatment ni Mark kay Jojo. Yung nangyari sa PMPC Star Awards for Television, alam ko may mga nakarating sa inyo at na nakita na ang unang kasama ni Jojo is Mark Heras. And sa taga-PMPC dito, alam nila na ang program is talagang si Mark ang escort and kasama na magpe-present ng award is si Mark Heras. But later on, naging Rainier Castillo. So, yun yung parang yun yung nag-ignite yung pangyayari ng PMPC Star Awards for Television. Pero nag-ipon siya. So, I'll share you some of the factors kung bakit we have to educate and make things clear with Jojo na hindi na tama ang nangyayari. So, at first, nag-collaborate. Of course, may talent fee naman si Mark doon. Hindi naman yun for free. Tapos, nakita naman natin na yung nangyari na viral video kay Mark na yung sa Apollo na nagsayaw siya, samo-sari yung reactions kasi ng mga tao, netizens, even our friends in the media na parang bakit ganun yung ginawa, sinagot naman ni Mark yun. Pero majority of the comments kasi parang negative. Pero nung nangyari yung collaboration at na-link si Jojo kay Mark, maraming naging projects si Mark. And we are all aware na dumami yung projects at positive yung naging reaction. Although it's di ba, unusual team up, pero mas maraming naging positive result when it comes to career ni Mark. So, yun yung napansin natin. And then, may mga pagkakataon na I don't know kung pero kailangan ko nang i-share to. Aside from yung collaboration na yun, nagkita sila nag-viral nga na nagkita sila sa isang hotel and casino, and then nasundan ng nasundan, nag-viral, dumating sa point na panahiram na si Mark. Panahiram na
kay Jojo. And si Jojo, since he's very generous, hindi lang naman kay Mark, alam niya naman yan sa ating lahat, sa ating media friends and other friends. Kapag nakita ni Jojo na nangangailangan, hindi naman siya nagdadalawang isip. But for us, it's too much because may mga times na nagsabi si Mark kasi na kapag hindi mo ko pinahiram, baka makamatay na lang ako. Meron yun, nasa messages yun, at totoong sinabi niya yun. So, syempre, ang initial reaction ni Jojo, na-alarm siya. Ayaw niya naman maging dahilan siya, baka ituloy, hindi niya alam. Sinabi niya sa amin, anong gagawin namin. So, sabi ko, ano pang nakikita mo? Kasi parang sabihan natin siya na o ano ba, pay when able. Hindi naman pwedeng puro hiram. Siyempre, di ba, in good faith, sige, sige, hiramin mo. In fairness to Mark, he's promising na ibabalik naman niya. And then, sometime, nag-umiram ng 300,000 dahil dun sa bahay kasi kailangan na atrasado na yung sa bahay niya na pinapagawa. So, may mga ganon, no? And then, the reason why we're here, then, dito sa exact venue na to, dito rin one time, last week ata o 2 weeks ago, dito niya rin kinuha yung hiniram niya na around 70,000. Here, dito sa restaurant na to. Saksi ang mga waiters din dito and staff. Dito niya kinuha yun. At ang nangyari nun is nag-aabang siya sa Metro Bank kung sino yung magde-deposit sa account niya. Tapos kinukulit niya kami lagi na hindi siya aalis sa Metro Bank hanggang ko lang nakakapag-deposit sa kanya. So may mga ganon to that point. And I'm not blaming Mark because he's striving for his family, I know. Si Jojo naman, walang kapalit yan eh. Kahit magharap-harap tayo, wala namang hinihing kapalit si Jojo, but ine-educate niya pa si Mark. Dapat kung ano man yung naririnig namin ng mga vices mo o yung mga may naririnig nga kami to the extent na may bisyo until now, eh sana huwag nang ituloy. Pag papapangaral pa si Jojo, parang siya pa yung galit, si Mark. So, yun na, fast forward to what happened in PMPC. Sa PMPC, dumating siya, okay? Nagkita kami, ang call time namin sa PMPC. Nandito ba si Rodel? Ang call time ni Rodel Fernando sa PMPC is 7 p.m. Dumating si Mark sa hotel, Luxent Hotel, mag-8 p.m. na. Kasi kailangan niya pa mag-change ng suit kasi it's a formal event. Kami nagkasikaso doon sa suit niya kasi galing daw siya ng shoot. Dumating siya late na. Tapos ayun, nag-konting kwentuhan lang muna doon kasi tinitingnan namin yung call time ni Rodel. Ang nangyari, yun, nagkabiruan and then one time na may isang line siya na hindi namin oo. Yung ano kasi, yung kwento niya sa amin, yung kwentuhan namin sa Luxent while waiting for the go signal of Rodel na PMPC na pumunta na kami. Nababanggit niya, nakwento raw ng asawa niya sa kanya na, oy, binili pala si Rainier ng bagong cellphone ni Jojo So, nag-viral yun eh, kasi yung video niya nag-viral kaya nakita ng asawa ni Mark. And then ang response ni Mark sa amin, sa Mediacon, sinabi rin. Sabi naman ni Mark, huwag ka na mainggit, sabi niya sa asawa niya. Yun yung kwento ni Mark sa amin. Huwag ka na mainggit, ang laki na nga nang binigay sa atin. So, admitted na mas malaki yung nakukuha niya
compared to Rainier, which is dapat hindi naman sabihin, di ba? In the first place. Then, nung alam niya nagba-viral na si Rainier and Jojo, spill of the, niya, na-threaten, nagbanggit ng parang life-threatening statement na sabihin mo ng papiro pero mali pa rin. Na parang out of nowhere sinabi ni Mark na pag ako na, ito exact words pag ako na-ichepwera dyan, susunugin ko bahay mo, Jojo. So, regardless of whether it's a joke or a serious note, it's still a threat na tingin ko, nung nagkatingin na kami ni Jojo, tumawa lang kami sa at nung nakakatalikod na si Mark, pinag-usapan namin na John, parang hindi na tama yun. No, kahit sabihin mong joke yun, kahit saan tayo humantong, threat yun. Diba? So, okay. So, kinalimutan muna namin yun because we have an event to attend. Nagpunta na kami ng Dolphy Theater at around 8 p.m. Okay? Nakita kami nila Tita Pilar, sino pa nakakita sa amin? Si Liz R, si Tito Fernan, sino pa rin doon? Maraming nakakita na talagang si Mark, okay? Umupo kami sa upuan, narinig niya doon sa organizer na gap 11 ata kami. Mga gap 6 pa lang yun. So siguro natansya niya na matagal siyang maghihintay, nagpaalam siya kay Jojo. Magsi-CR lang ako, Jojo. Ako naman, nasa backstage ako to give to Rodel the envelopes for the special awards. Kasi nag-sponsor si Jojo doon sa PMPC Star Awards, diba? Then, tinawagan ako ni Mark at nag-leave siya ng message. Sir David, nasan ka? Nandito ako sa may CR. Sabi ko, magpapahatid ka ba? Inutusan ko yung assistant ko, si Prince, na tignan si Mark. Pero sabi niya importante. So I have to leave Rodel muna doon sa backstage at pinuntahan namin si Mark together with Prince, our assistant. Nandun na palabas na ng audience entrance. Okay, so nandun siya sa sa audience entrance. And nung pumunta siya sa akin, sinabi niya sa akin na I'm sorry, Sir David, I have to leave. May important matter na. So, hindi ko alam yung gagawin ko doon. Sabi ko, Mark, naka-commit ka dito. Diba? At may advance payment na kami kahit na wala naman dapat. Para lang makatulong din sa'yo kasi lagi mo sinasabi, kailangan mo ng help, ganyan. So, nag-i-initiate na kami minsan na kami na mismo na nagpapadala sa kanya, whether GCash ba or cash kapag kukunin niya ng personal. At ang nangyari is, may emergency. Hindi ko na inalam kung ano yung emergency. Basta yun yung salita niya, emergency, I have to leave. So sabi ko, paano yan? Gusto ko iiwanan mo si Mark, iiwanan mo si Jojo na mag-isa doon. Na parang aakit siya at tatawagin yung pangalan, i-expect ng mga producer, organizers doon, PMPC, at mga nakakita na sa inyo na magkasama kayo, tapos iiwanan mo sa ere si Jojo. So I have to do something. And I thought right away na to call Rainier. And parang knight in shining armor si Rainier, buti na lang, nasa area siya. Nasa Quezon City lang din yung bahay niya. Kaya pinausod ko, nakiusap ako kay Rodel, pausod kami ng gap. Kasi ginawa ko ng paraan, I have to call other option. And si Rainier, thank God na pwede si Rainier. Then Rainier came, nung sinabi ko kasi kay Jojo na hindi na si Mark, nung bumalik ako sa upuan, nakita ko kay Jojo yung pagkadismaya at medyo maluha-luha, kaya hindi ko napigilan yung sarili ko. Gusto niya nang umuwi that time sa kahihiyan. Uwi na tayo. Ni Jojo, kailangan natin ito kasi PMPC, baka mapahiya tayo
sa PMPC kasi syempre in-invite tayo dito. The show must go on nga, di ba? Ginanong ko siya. Pero talagang kami lang pumilit na ituloy namin. And then, Rainier came. So, that very moment na ibsan yung lungkot ni Jojo, syempre nandun si Rainier to comfort him. Okay naman ang nangyari. Nairaos, naitawid yung present ng awards. At nung pag-uwi, okay na, nag-iwahiwalay na. And then, the next day, nag-breakdown si Jojo. So, si Jojo kailangan na itakbo sa ospital kasi naramdaman niya ulit yung first press on. Nag-hyperventilate kasi si Jojo kapag may mga kinikim-kim siya. Nag-hyperventilate ulit siya, tapos kailangan siya itakbo sa ospital. The next day, na-realize niya na parang nabastos siya. Despite of everything he did for Mark. No? Ganun lang yung parang na-feel niya na naisukli sa kanya. So, yun po yung buong story. Ayoko naman po na ilabas yung totoong nangyari, pero I think this is the time na malaman din ng tao because ang daming speculations na sinasabi na parang ginagamit lang ni Jojo si Mark or ginagamit naman ni Mark si Jojo. Hindi naman pwedeng gamitin ni Jojo si Mark because in the first place, hindi naman after the collaboration, hindi naman si Jojo or kami ang nag-i-invite kay Mark eh. He asked for Jojo's number. At siya yung nag-invite ko, pwede ka ba na lumabas? Pero sinasama niya naman yung sorry, Dr. Rhea, wait lang. Yung mga question siguro after na. So, yun yung masasabi ko na parang, pero in fairness naman to Mark, on a lighter note, when we invite him sa mga previous engagements, pumupunta siya. Mga contents, kagana mag-vlog kami, or pinupuntahan niya naman, or events, such as yung mga recordings, kasi nag-record din ng song si Jojo and Mark nagpupunta siya, in fairness. Kaya lang ito sumobra yung ginawa niya na parang important event to PMPC to Hindi naman to simple. So, sorry sa inyo, pinipigilan na ako ni Jojo. Sabi, tama na daw. So, pero I have to say this, no? Hindi i-clear ko Kasi, alam mo, parang ang nagpugat kasi dito is parang selos sa nangyayari na between Rainier and Jojo. Hindi naman natin, yung personal life nila, wala naman tayong dapat pakialaman dun Pero, respect. Yung respect lang sana hindi nawala. Dahil nakakumit ka dito sa event na to Tapos, diba, parang magsasabi ka na ang dali-dali sabihin na may emergency or given na emergency. Sana, sinabi niya kay Jojo, ito give him benefit of the doubt. Just in case na emergency yun, pwede niya sabihin directly to Jojo Jo, pasensya na, emergency. Wala yung sinabi kay Jojo. He has his number, pinadaan niya pa sa akin, and syempre, di ba, dapat pwede ka naman rumekta kay Jojo, nakakarekta ka naman kay Jojo, nag-text sila, exchanges of text messages and calls, pero ang nangyari, pinadaan niya sa akin, ang paalam niya kay Jojo is CR, magsi-CR. Ngayon dumating ako, tagal naman ni Mark mag-CR, pakitingin na yun, sabi ni Jojo. Hindi ko alam yung sasabihin ko, yung pagkukuha. So ako yung parang naawa kay Jojo nung that very moment. Kaya sinabi ko, naisip naman ako ng paraan. And thankfully, we are very grateful to Rainier at nasamahan niya si Jojo sa stage. Sige po, okay. Ayan, sorry, idagdag ko na lang. Alam niyo ba kung sobrang na-stress si Jojo, sa pagka-stress ni Jojo,
nag-shopping agad siya ng relo worth 6 million. Ganun ma-stress. Bakit ka naman ganun ma-stress? Oh. So ngayon, ay sinusugarcoat pa kasi ni David eh. Pero sabihin natin sa totoo, dahil totoo kung taong pumunta ang mga kapamilya natin press dito, sabihin natin na bakit kasi Joe umabot sa more than 500,000 ang mga naging ano ninyo. At yun yung parang hindi maganda sa naging takbo, puro pera at naging ano. Marami pa eh. So, tingnan na lang natin sa mga tanong ng mga kapatid natin dito kung ano yung... Yes. So, bago natin bigay kay George Okay, yung... start na natin ang ating question and answer. Start na natin sa iyo muna dahil gusto mo na Ray. Halika rito rin medyo maikli ang kanilang mic. Halika, hindi makakalapit. Ano? Sige, bago natin ibigay kay Jojo, tanong ko lang David, yung mga perang sinasabi mo, maliban doon sa mga text messages, ano pa yung proof na po pwede? Kasi baka umabot to sa legal action or something, di ba? Marami pati yung pagbabanta or ano. Proof of what? Proof like may pinirmahan ba si Mark? We have a proof na deposit slips sa bank, text messages na nanghiram siya. We have proof din aside from deposit slips. We have CCTV footage here dito mismo sa event natin venue na dito inabot kasi may CCTV dito mismo inabot yung pera one time. We have screenshots of Maya remittances, Maya and GCash remittances sa mga on the side niya. Yun yung mga proof natin. Ano tawag dito? Pati yung sinasabi niyang ibibigay, ibabalik niya pag nagkapera siya. Do you have? Yeah, merong text messages, exchanges of text messages na parang pay when able. Alam mo si Jojo, wala naman siyang sinabi na deadline for market, pero parang ang tingin siguro ni Mark is parang diba parang ilista mo sa amin, parang gano'n. Eh yung threat niya, susunugin ko ang bahay ninyo. Yes. Have Ito you, kami. meron bang video or something? Or... Well, actually, walang video, pero we have, kasi hindi naman, kung may video yun, parang lalabas naman na, hindi naman siya, spontaneous kasi yung pagkakasabi niya yun. So, ang video, hindi, walang video, kasi hindi naman scripted yun. It really happened. Meron kaming mga kasama sa room. Nandun ang mga assistants, nandun kami. And even kung sabihin niya man na parang pabiro lang, it's not pabiro kasi yung dating sa amin, seryoso siya eh. Parang, parang may selos na tono eh. Ganun. If ever na hindi babayaran ni Mark lahat ng mga inutang niya, which is how much? Estimate. Siguro aabot na ng hindi ko I have to check yung mga Close lang, close to 1 million or more? More than ata. More than 1 million? In a span of how many, how long? 1.5 months. 1.5 months, more than 1 million. If ever na hindi na may balik ni Mark yung pera, so would you seek legal action? In fairness to Jojo, ayaw niya. Yaman ni Jojo? Ayaw niya. Pero kami hindi kami, as much as possible, ayaw namin pumayag eh. Kasi syempre, hard-earned money pa rin ni Jojo. Yes. Diba? Kasi kahit na sabihin mo, well-off si Jojo, pero syempre, still has his family na kailangan suportahan. Pero sa kanya, bali wala namang pera. Basta kung ang pakita mo na talagang sincere ka, wala naman, he don't mind eh. Pero kami sana, sinasabi namin kay Jojo, kailangan merong managot. Last question, kung mag-sorry si Mark publicly, would it change anything? Makakalimutan ba pati utang or kung ano man, lahat ng mga ginawa? And then, if ever na, iniisip niyo ba yung restraining order or something? Kaya ako nagtatanong ng legal kasi pwedeng dumating, pwedeng gano'n. Yes. And hindi naman kami magpapatawag din ng ganitong emergency press con kung hindi rin kami ready with that. Kasi
we seek also legal advice before we call this, this press con. So yun nga yung question ko nga. However, Papatawarin ba, kalilimutan na lang lahat? sa pagpapatawad, napakadaling gawin ni Jojo eh. Napakadaling gawin. Kaya lang walang ganun na nakikita na effort. In case nga, In case, walang kakalimutan na yung utang o ano, hindi naman. I cannot answer that on Jojo's behalf kasi si Jojo na makakapagsabi. Pag-decide, yes. Jo? Jo. Pwede mo bang sagutin? Okay, next question. Oo, yun. Oo, kung patatawarin, yes, patatawarin syempre, pero yung mga kinuha, yung mga nautang na more than 1 million, kasi sayang pera pa rin, di ba? Mag-usap na lang siguro. Mag-usap na lang muna. Hindi kasi importante kasi sa akin, hindi naman yung secondary yung pera. Ang ano lang kasi doon is, hindi ko alam saan nanggagaling yung galit, yung pagbabanta, na susunugin yung bahay, kung i-etsyapwera siya. So, yung hindi ko matawid, at saka yung mga sinasabi niya na kasi ano daw siya, may anxiety and depression, hindi daw siya pwedeng ma-stress kasi according to him, lagi siyang pinipressure yung asawa niya, yung wife niya. Pag wala siya nagdalang pera sa bahay nila, malaking gulo ang nangyayari. That's why, tatawag siya sa akin, mag-message siya sa akin, makikiusap siya. So pag hindi mo siya pagbibigyan, sasabihin niya magpapakamatay siya. So, siyempre, pag ikaw magsasabihan ng ganun, matatakot ka, gawa ng kung may mangyari nga, konsensya mo. O, diba? So, then, meron din pangyayari na kung hindi ko rin siya tutulungan, ako daw ang nagtutulak sa kanya para kumapit siya sa patalim, at the same time ay gagawin na nga naman daw niya yung mga bagay na hindi maganda, especially yung mga nagme-message sa kanya, pagbibigyan na niya. So, syempre ako, concerned naman ako sa kanya, sasabihin ko, huwag mo yung gagawin, kaya magbibigyan mo na ulit siya. So, the following day, it's the same problem, ulit-ulit, araw-araw. Palagi kanyang kinokonsensya. Ganun ang katumbas. Ganun ang routine. Ganun ang routine. Sorry mga kapatid, didiretsuhin ko na to kay Jojo. Jojo, once and for all, sa totoo lang, ano bang meron sa inyo ni Mark at ganito siya hindi naman natin masabing ka-possessive or ka-demanding or bang tawag doon, parang meron siyang hawak over you. Wala kaming... Anything, relasyon or anything? Wala kaming relasyon ni Mark Heras, once and for all. Hindi ho gimmick ito para pag-usapan kami. Walang namamagitan sa amin ni Mark Heras. At the same time, hindi ko alam ang takbo ng isip niya.